too much overthinking, sometimes it can cause of unhappiness sa atin. Thoughts noon, hindi ko rin alam kung anong kinalagyan ko ngayon. Mafe-feel natin yung totoong happiness pag talagang tayo ay satisfied na sa buhay natin. So, hello everyone! So, lunch, ano na ngayon, hapon na dito. So, today is Wednesday. It's March 19. So, pang ano natin, pang 18th fasting of Ramadan. So, nagpahinga muna ako kasi ang dami kong nililigpit. Nag-washing ako ng mga comforters namin. Tsaka nililigpit yung ibang mga gamit. Nagtatapon. So, pahinga muna ako. So, habang nagpapahinga ako, yaw-yawan session muna tayo. It's yaw-yawan time. Na-realize ko lang na naisip ko lang habang ako'y nagba-vacuum, naisip ko lang na kung noon nagpadala ako sa aking mga iniisip, kumbaga ang dami kong mga what if noon. Siguro hindi ako, kumbaga, yung noon, so hindi ko pa alam yung future ko. So ang future ko ngayon, hindi ko alam kung anong naging future ko, anong naging meron ako ngayon. Kung ako'y nagpadala noon sa mga what if, kasi yung bang, siguro lahat naman tayo nakaka-relate minsan. Meron talaga tayong mga, yung bang nag-overthink tayo, mga overthinking ba? So, pala siya, too much overthinking, hindi rin maganda, no? So, para sa akin lang ha, realization ko ito ngayon. Kasi, ganito kasi pag vlogger tayo, kung ano-ano mga iniisip natin eh. Tapos mamaya, kung hindi natin kaagad, hindi natin gagawin kaagad, makakalimutan na. So habang ako'y nagba-vacuum, na-realize ko lang, so ang tagal lang realization ko. Oo nga, no? Kung talagang pinairal ko yung pag-overthink ko noon, siguro hindi ako naging ganito. Hindi ako naging masaya sa buhay ko. Kasi laging nag-overthink. Kasi aminin naman natin, kahit gaano pa natin ka-prayerful, kahit kahit sobrang deep pa yung faith natin, napaka-strong ng mga belief natin, mga paniniwala, hindi talaga natin maiwasan kasi tayo'y isang tao. Hindi natin maiwasan na mag-overthink tayo kasi syempre parang, of course, naniniwala tayo sa Panginoon. Siya na yung bahala sa lahat. Pero, as a human being, hindi maiiwasan na mag-overthink tayo minsan. Or minsan, hindi nga minsan, napapadalas nga eh. So, ang iniisip ko lang na, ang pag-overthink pala, minsan, it can cause of, yung unhappiness ng isang tao. Hello, I'm back. So, nakaligo na tayo. Marami na din akong natapos, pero wala pa, malayo pa tayo sa hanggang next week pa itong kabisihan natin talaga. So anyway, mas maganda naman yung lagi tayong busy kaysa petiks ang natin, no? So at least tayo, yung tawag nito, productive. So lagi tayong productive. At saka alhamdulillah, to God be all the glory. Dahil lagi tayong binigyan ng kalakasan ng ating mga katawan. Di ba? So kahapon, pala ako ng topic ng ang topic ko kahapon ay sometimes too much overthinking, sometimes it can cause of unhappiness sa atin. Bigla ko lang kasing naisip kasi relate naman tayong lahat. So i-continue ko lang ito dahil naputol siya kahapon kasi dumating si Daddy Abdullah. Pag dumating kasi yun, awkward ako, nawawala ako sa aking mga topic kaya pinutol ko na lang. So ganito yun. Dapat pala talaga wag tayong laging yung negative thoughts, mga negative thinking. So as of my own experiences, be positive tayo hanggat kaya. At saka of course, number 1, pagdadasal talaga. Mataimtimang pagdadasal. Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang future natin.
tanging tanging si God, si Allah lang ang may alam, 'di ba? So ang akin lang, so ang realization ko, dapat wag tayong laging negative. Kung hangga't maaari, pagdasal natin na tanggalin na lahat ng Panginoon ang lahat ng mga negative elements sa ating katawan, sa ating mind, sa puso, ganun. Para positive lang. Tapos dasal tayo ng dasal. Basta naman totoo yung dasal natin. Of course, sinasagot naman ng Panginoon yan. At saka, mananalig talaga tayo. Kasi sa aking realization, pag dasal tayo ng dasal, tapos nag-overthink pa tayo, parang inuunahan natin yung Panginoon sa kanyang mga magiging desisyon para sa atin. No? Para lang sa akin. Mag-comment kayo dyan kung ganyan din ba ang mga realization ninyo. So kasi ako ngayon, alhamdulillah, napaka-contented ko sa buhay ko. Pagka material na bagay, pag sinasabing kailangan mag-shopping, kasi kailangan magpasalon, no? Wala akong ganyan. Pero ang dami kong ma-consider ko na I'm so blessed sa aking family, sa aking husband. Kasi kahit hindi ko hinihingi, binibigay naman sa akin. Kaya siguro parang nawala na sa akin yung gusto kong mag-shopping. Siguro magsa-shopping lang ako kung meron talagang importanteng event na pupuntahan, kaming mag-asawa. Pumupunta kami sa sa mall at saka bibili ng susuotin. Pero yung shopping, tapos mag-order ng sa online, ganyan. Parang wala akong ganyan kasi tingin ko, naibigay na sa akin ng asawa ko, tsaka siguro, dahil I'm matured enough, so marami namang binibili. Noong bata-bata pa ako, marami akong mga binibili. Kung ano-ano yung makikita ko, kahit yung pera ko, sakto lang, bibili talaga ako, kasi lagi akong dumadaan sa mga subways, ganon. So, nadaanan ko din yung mga ganon, siguro mga 30s. Nasa 20s at saka 30s. So, pero ngayon, nang tumanda na ako, so more on about health, about sa kakainin, ganon, about sa future ng anak ko. Minsan nag-unboxing ako ng mga yung mga in-order namin, yung mga kinakailangan lang, yung kumbaga yung needs. So hindi na masyado yung wants. Kasi kami, na kami ngayon, focus na kasi kami ngayon sa trabaho. So nag-i-enjoy ako sa nakikita niyo naman na pawalis-walis lang ako, naglilinis ng yung tipong mga ganong trabaho. Pero sobrang alhamdulillah, sobrang nai-enjoy ko talaga 'yan. So noon kasi yung mga kabataan ko, din ako, grabe akong humataw pag nagtrabaho. Gusto ko, nagtuturo ako sa umaga, sa gabi, may mga tutorial pa ako sa bahay. Kumbaga grabe ang grabe ang trabaho ko noon. Kahit saan ako mapunta, grabe ang hataw ko. Pero ang realization ko din noon, grabe ang hataw ko, pero parang siguro hindi pa talaga time ko noon. Parang kapos yung mga blessings na but anyway, pinapasalamatan ko din naman yun. Lahat ng mga dumating sa buhay ko, maliit man yan o malaki, talagang pinapasalamatan ko. Binabalik ko talaga kay Allah yan. Dahil, kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo diyo. Hindi natin makakamit yan, yung mga blessings na yan. Galing sa Kanya lahat yan. So, yun. Yun lang ang realization ko. Na pasalamat din naman ako na meron akong spiritual guidance. Dahil, kung ako'y nagpadala sa aking mga negative thoughts noon, hindi ko rin alam kung anong kinalagyan ko ngayon. Basta ang ano ko lang talagang nagne-negative ako, pero talagang dinadasal ko sa Kanya na siya na yung mag-guide talaga sa akin. Whatever decision na maging ko, yung tawag nito, yung madi-decide ko ba. So, salamat naman at alhamdulillah, to God be all the glory, honor, and favor. So, praise be to God. Alhamdulillah talaga dahil wala. At saka, mafe-feel natin yung totoong happiness pag talagang tayo ay satisfied na sa buhay natin. So ngayon, nandito na ako sa point na satisfied ako sa buhay ko, masaya ako, magaan yung feeling ko. Honestly, baka sabihin naman nyo, yan, salita-salita lang yan. Totoo yan. Kasi dati, alam ko lang sabihin yung happiness, alam kong sulatin, alam kong isusulat at alam kong spelling. Pero yung totoong nararamdaman na happiness, parang hindi. Pero ang tagal Pero ngayon, alhamdulillah, mashallah, satisfied na ako. Kumbaga, wala na akong hinihiling. Ang hinihiling ko na lang, laging good health ko at saka good health ng lahat ng members sa aking family. Yun lang. So, sa mga nagne-negative thinking dyan, mga nag-overthink dyan, ipapasa Diyos lang natin. At saka, hingi natin yung guidance ng Panginoon. So, hindi tayo magkakamali. Talagang i-guide niya tayo. So, yun lang ang ma-share ko this time. Kasi biglang
biglang ano ba, habang ako nagba-vacuum, parang umano sa isip ko na dapat mag-share ako ng ganito. So, lahat naman ng sinishare ko, based on my own experiences sa life ko. Kasi, nako, ang bilis ng panahon. Ano na ngayon? March. So, mag-51 years old na ako, inshallah. Ngayong May na naman. Parang kailan lang nag-celebrate ako ng golden birthday. Maya mag-51 na pala ako, no? But, alhamdulillah, praise be to God dahil nakaabot ako ng ganitong age. So, at saka, wag nating i-disregard baliwalain yung first instinct natin. Siguro maraming makaka-relate nito. Sa akin kasi, sa experience ko naman, sa edad kong ito, laging ang first instinct, yun talaga ang totoo dapat. Yun lang. So, sa mga to those who are still struggling their lives, so, sa mga nai-stress pa, sa mga nagdadasal pa, na kailan darating yung kanilang mga happiness, kailan sila maging satisfied sa buhay, ay, just go with the flow, just be patient, kasi manalangin lang, magdasal tayo, in God's perfect timing, lahat yan sasagutin naman ng Panginoon. So, habang may buhay, may pag-asa. Inshallah. So, thank you for watching, guys. So, sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, please subscribe my channel. At saka, salamat sa inyong mga support, sa ating mga loyal supporters dyan. Shout out sa inyong lahat. So, thank you very much. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Bye, everyone. God bless.